Hello! So nandito tayo ngayon sa Lucban, Quezon, and we are here sa Batis Aramin. So bago tayo pumunta dito sa Batis Aramin, kami ay nagpunta muna sa Kamay ni Jesus. So kung familiar kayo sa Kamay ni Jesus, ang Batis Aramin ay nasa harapan lang niya. Kaya madaling mahanap at mapuntahan lang. So samahan nyo muna akong mag-tour dito sa Batis Aramin Hotel and Resort. And nagsimula tayo dun sa kanilang registration. Dun kayo mag-pay ng entrance fee. And itong sa Grand Hall, itong nasa harapan ko. Ayan. And yung parking, malaki yung space dito for parking. So silipin muna natin isa-isa. Medyo mahaba lang at malaki itong Batis Aramin. Kaya ayan, tingnan natin kung ano po pwede nyo pang gawin sa loob. Kung meron kayong dalang sasakyan, so po pwede nyo siyang magamit hanggang malibot nyo itong Batis Aramin. But tayo, hindi tayo sasakay. Ang gagawin natin ay lalakarin lang natin. Po pwede naman, medyo mapapagod lang kayo sa sobrang laki nitong resort na ito. Pero mas ma-enjoy nyo kasi marami kayong po pwede pang puntahan sa mga side. So first nating pupuntahan itong kanilang Cafe Florentana, Dalanay na tinatawag nila. So kung wala kayong dalang pagkain, pwede kayong mag-order dito. Kami naman, meron kaming dinalang pagkain. Wala naman ditong portage fee. Yung kanilang Cafe Florentana ay nagsaserve ng coffee, juice, pasta, pizza, so pang merienda. Pero meron din ditong restaurant kung saan pwede kayong kumain ng full meal. So ito, dinadaanan natin yung area kung saan malapit tayo sa pool and yung parking space. Dito yung pinakamagandang parking space kung saan beside, nandito na rin yung dining area. And kami na naghanap lang ng cottage, mas malapit ka rin siya dito. Pansin ko lang dito sa Batis Aramin, so maraming accommodation na po pwedeng pagpilian. So okay na okay kung may car kayo dito, and napakarami nilang CR, which is also good. Yan yung ibang accommodation, so they call it lambingan, pero marami talagang makikitang lambingan dito, kahit may tinatawag ding lambingan bridge. So we are approaching yung kanilang pavilion kung saan, ito mapapansin nyo, merong mukhang nag-accommodate kaya maraming tao dito. So po pwede nyo rin siyang rentahan for a bigger group. Ito ay ilan lang sa po pwede nyong pagpilian na accommodation in the middle of Batis Aramin. And sa isang side nandoon yung swimming pool. Para sa magtatanong pala kung magkano ang entrance fee, so for adult, that's 250 pesos. Hindi ko lang na-check yung sa kids. And yung aming cottage naman, since day tour kami, hindi kami mag-overnight dito. Yung cottage ay nagre-range to 300 to 500. And since medyo malaki yung grupo namin, so dun kami naka-assign sa 500. But still, it's cheaper pa rin naman. Mapapansin nyo naman sa dinadaanan natin, may mga konting pataas. Kaya para sa mga gustong makaikot ng Batis Aramin na hindi gustong mapagod, slight, I suggest ay kumuha kayo ng sasakyan. Or yung mismong sasakyan nyo, pwede nyong gamitin pag-ikot dito sa hotel and resort. And ang maganda lang din dito, sa sobrang laki ng space, kung meron kayong mga dalang pets, nako, kahit sila mag-e-enjoy din kasi marami silang gagalawan dito. So puntahan natin itong pinaka view deck nila dito kung saan makikita nyo from top kung ano yung view namin dito sa taas ng Batis Aramin. And from this view deck, marami ring mga IG spot na po pwedeng mag-photo op kayo dito. Ito, so masisilip nyo na ngayon.
So ito yung taas dito sa Batis Aramin, and sobrang mahangin, sobrang refreshing. At kung mapapansin nyo, on a Sunday, wala naman masyadong tao dito. Ayan, so nasosolo natin yung place, pero I think ang kilang dito ay malaki yung lugar. Kaya kahit maraming pumunta rito, kahit isang barangay ang pumunta sa Batis Aramin, mukhang kasyang-kasya pa rin. Kasi para kang nasa isang malaking farm na maraming mga attraction. Kaya maraming po pwedeng tigilan talaga dito. And then silipin natin yung isang bahay sa pinakamataas. Ang maganda dyan, meron siyang sariling pool area na makikita nyo yung kabundukan ng Mount Banahaw. So pasukin na natin itong, I must say, one of the best spot dito sa resort. Kasi siya yung may pinakamataas na area dito. And meron siyang sariling pool area. So silipin nyo, kasi pag pinuntahan nyo siya, marami siyang activity area eh. Kasi marami ring mga ground area for team building. I don't know kung po pwede mag-camping. Here we are. So this is the, what's the name? Tanaw 1 room. Ayan. And itong Tanaw 1 room ay merong ganitong klaseng facility sa tabi niya. Kaya ang ganda. Eto, si Tanaw 1 ay merong view deck dito. And from this area, eto, makikita niya na yung Mount Banahaw and ang kabuuan ng resort. Ayan, and ito yung nilalakaran natin. Medyo hinahapon na tayo, pero nasa first phase pa lang tayo. Hindi pa nga natin nakikita yung mismong Batis, pero dito pa lang sa side na ito, titigilan mo na talaga siya. Kaya kung pupunta kayo ng resort, you may need to spend hours kasi maraming activities. Ito yung swimming pool area nila, and pwede siyang mag-ala infinity pool pag marami lang water dito. In fact, dito sa may likod ko, overflowing din yung water dapat, but since wala namang gumagamit, so ganito lang muna kababaw yung water. Pero ang maganda, dito ka lang sa taas, and ang ganda ng view mo dito sa spot na ito. Plus, eto oh, ayan, merong swing area. Ayan, kung gusto nyo magbabad ng oras din dyan. Plus, eto, there's another one. Sobrang hangin talaga, and meron pang grilling station. Pahinga muna tayo ng slide. Medyo napagod tayo, so dito muna tayo sa swing. And mag-recharge lang tayo ng konti. Ikot pa tayo ng konti dito sa, di pala tayo ikot ng konti, ikot pa tayo ng mahaba dito sa Batis Aramin. So enjoy the scenery and enjoy the good weather dito sa Lucban, Quezon. Ayan, lipat muna tayo ng area, and from here sa pinakamataas na part, bababa tayo ng slide at para makita yung tinatawag nilang, I don't know kung tama yung galiton ba yun? So yun yung mga maliliit na house sa lupa para sa mga maliliit na tao. Ayan. That's how I describe it, and silipin natin kung ano yung tsura niya. So okay siya for team building. In fact, dun sa may left side ko, nandun yung human maze for team building. And then ito, makikita nyo naman, meron ditong zip line na mukhang hindi siya gumagana for now. And meron dyang hall, ayan, makikita nyo sa left side kung saan meron dyang mga naglalaro ng tennis at may naglalaro sa ngayon. So tayo ay naglalakbay sa kung saan medyo pinapagod na tayo ng ating pagpasyal dito. Pero ito yung pinaka gilid ng Batis Aramin. Ito rin yung isa sa hindi masyadong napupuntahan kasi kung pagod ka na, di uuwi na sila. Pero kung talagang masigasig kayong mamasyal, edi silipin na rin natin itong part na ito. And we are also approaching sa kanilang garden and vegetable farm.
This is it. Ito na yung ating hinahanap dito sa resort. And here we are. Tayo lang ang nandito. And look at this. So far, dito ka lang siya nakita sa Quezon. I don't know kung meron pa sa ibang part ng Philippines. Ayan, makikita nyo naman. Ayan yung bahay. Mukhang pwedeng pumasok. So meron sa taas. Ayan, pwedeng tumambay rin dito. So may 4. I don't know kung anong meron sa loob. Pero parang magandang silipin. Kaya lang, unfortunately, nakalock siya. Ayan. And meron pa rin ditong isa. Pero ito, mukhang wala siyang pinto. Mukhang style lang nila to. Ayan, so that's only a wall. Ito yung part ng resort kung saan makikita nyo na sa right side niya. Hindi na to part ng Batis Aramin kasi gated na siya. And mukhang nandito na tayo sa edge ng resort. So after nating lumiit dahil dyan sa spot na yan, so tayo ay pupunta naman ng Teresita's Garden. So sa garden na ito, so it's bigger. Makikita nyo naman, of course, yung kanilang malaking plantation ng mga gulay. Dahil I am not a fan of gulay, hindi ko alam kung anong mga nakatanim dito. But marami ring mga flowering plants. And eto, may mga spot din dito kung saan, again, titigil ka na naman. Kasi ang ganda lang. So this is the farm. Ayan, tingnan natin. Mukhang okay, unknown pa rin sa akin ng gulay. And then ito, pwede kayong mag photo op din dyan. Okay, there's also a spot here. Itong lumang kotse. Ayan, pwede kayong pumasok if you want. Meron din ditong maliit na bahay sa taas. Kung gusto nyo ring silipin po, pwede rin. Ayan, so po pwede rin mag photo op dyan. So maganda rin yung spot dito. So ito yung taas ng Teresita's Garden. And baba na rin tayo para masilip pa yung ibang spot dito. So may side dito na wala pang mga tanim. Ayan, so meron din doong pupuntahan. Pero skip na muna natin yon kasi hindi nyo pa rin nakikita yung yung mga team building facility dito. Pero parang malayo din puntahan. Tingnan natin, best effort kung ano pang maaabot ng mga paa ko. Medyo marami-rami na rin yung nalalakad natin. And bakit walang tao? Walang talaga ang tao dito. Ganun talaga. Sa may side ko naman, ayan, may naririnig kayong music. Pero yan yung area ng tennis court. And then, ito, meron na namang something dito. Pwede nyo puntahan, but let's skip that one. Okay, ito yung mga additional pa nilang mga accommodation pa dito. Pero medyo parang malayo-layo na siya sa mga main amenities dito sa Batis Aramin. Pero maganda pa rin, napaka-peaceful ng kapaligiran. Ayan naman yung sinasabi kong human maze for team building, but it's closed kasi hindi naman yan pinapagamit kung walang nag-team building. And then ito, makikita nyo, meron din dito mga life vest for safety, para sa mga gustong mag-swimming ng medyo malalim. So may pool and meron ditong batis. And ito yung iba pa nating pupuntahang mga may pagka-physical adventure ang dating. So yung may mga obstacle course, pero tingnan nyo naman dinadaanan natin, maputek. Sa daan pa lang parang obstacle na. Eto, silipin lang natin, pero hindi natin susubukan. Ang maganda din dito, tanghaling tapat, pero dahil nasa side tayo ng Mount Banahaw, hindi siya ganun kainit. Yan yung sinasabi kong obstacle course. Pero kung makikita nyo, parang hindi na siya ginagamit and parang hindi na rin siya ganun ka-maintained.
sa left side ko, pero hindi na natin pupuntahan. So dyan yung may rappelling, pati yung zip line, dyan yung po pwedeng subukan. Kaya naman natin hindi pupuntahan kasi wala naman masyadong activities doon. Plus, puntahan na natin yung Japanese Garden and yung Batis mismo and yung kanilang maraming swimming pool. Nandito tayo ngayon sa hillside. Ayan, hillside. Ito yung accommodation sa hillside, pero ang totoong hill, etong nasa right side ko, hillside. So ano makikita sa hill? E di syempre meron ditong again farm and meron ditong batis sa baba ng hillside. Then kung gusto mo mag-emote, ayan, mag-emote ka lang dito. So, ikaw lang mag-isa rito habang natatanaw mo ang side ng hill. So yan ang nasa sa loob niya. Ayan, so ganda. Plus ito hillside din na matatawag. Yung area na yan, wag na nating lapitan, pero pwede kayo dyang magstay, kumain, magkwentuhan habang nakikita nyo ang kabuuan ng kanilang maraming farms na katabi dito sa resort. Ayan, baba na tayo slide. Medyo malapit na tayong matapos ng tour. Tayo ay pupunta na mismo sa kanilang batis and swimming pool. Kaya pag iikot kayo dito sa resort, magbaon kayo ng energy dahil nakakapagod din mag-ikot. So para lang makita nyo, inikot natin. Pero ang last stop natin would be yung kanilang batis tsaka yung kanilang swimming pool. Silipin natin para makita nyo, sana nga maramdaman nyo kung gaano kalamig dito sa Lucban, Quezon. Merong daan dyan going to Lambingan Bridge, pero tayo ay sa iba muna dadaan. Ayan, so meron kayong nakikitang mga iba pang pwedeng accommodation and may pool pang cute doon, maliit lang. Ito may event area din dito, silipin natin. Medyo malaki-laki siya, kaya mukhang pwedeng mag-host ng mga event and other activities here. Ayan yung side na malapit sa batis. Lapitan natin, syempre. Ito yung tinatawag nilang Japanese Garden. Itong lalapitan natin. And it's also a good spot kasi mas malapit na siya sa mismong batis. Lapitan natin siya. Ganda. Pasukan na natin itong Japanese Garden nila. Okay. Again, ako lang ang tao dito. So ito yung Japanese Garden. Ayan. Lakarin lang natin muna. So ito yung makikita nyo. Ayan. Mapapansin nyo, so meron pang palakad doon. Ayun. Pero wag na tayong pumunta doon. Dead end din naman na siya. So ito na nasa right side ko. Ito na yung Batis, Aramin. Ayan. So from here makikita nyo na meron ding mga isda. Ayan. I don't know kung nakakain, pero marami-rami sila dito sa Batis. Okay, dahil nakita niyo na ang ating target na spot, that's the Batis. Malinaw naman, kaya lang parang mas gusto ko sa pool lang mag-swimming. Okay, so we are now going to the swimming pool area. Yung swimming pool dito na pupuntahan natin ay of course sa may baba ng Lambingan Bridge. Ayan yung Lambingan Bridge nila. And then sa baba niya, yun yung makikita yung blue na swimming pool. So this is the end of our tour dito sa Batis, Aramin. Napagod ako, pero worth it naman yung pagod natin dahil sa bawat pinupuntahan natin dito sa Batis, Aramin, iba-iba naman yung experience. Like itong dinadaanan ko, ayan. So may maliit na pool,
na binabaybay ako, huwag sana ako mahulog. And dito, dahil pagod na pagod ka na, so para mawala ang pagod mo, lumublob ka na sa swimming pool. And ito na yung gagawin natin. So for those na gustong pumunta sa Kamay ni Jesus, sa Lukban, para bumili ng masarap nilang mga pasalubong, silipin nyo na rin for a day tour itong kanilang tinatawag na Batis Aramin Hotel and Resort. Dito lang yan sa Lukban, Quezon.